Sabay na umakyat ang mga tauhan ni Allison upang bihagin si Georgina. Nais pa sanang tumakbo ng dalaga, subalit masakit ang nagdudugo niyang hita kaya hindi niya magawang tumayo. Georgina, wika pa ni Rosenda sa nag-aalalang tinig. Takbo na takbo, anito habang hawak-hawak na siya ng dalawang lalaki. Akmang tatakbo pa sana si Rosenda nang naabot na ng isang lalaki ang kanyang blazer, mabilis niya itong hinubad habang nagsisigaw. Subalit hindi na rin siya nakatakbo ng malayo nang mahuli na siya ng dalawang lalaki, sabay takip ng mga ito ng isang panyo sa ilong ng babae. Dahilan upang mawalan ito ng malay at ganun din kay Georgina, habang si Allison naman ay masayang nanonood sa kanilang mga tauhan na isa-isang binihag ang dalawang babae. Dalhin niyo sila sa kotse, utos pa nito at sinunod naman siya ng kanyang mga tauhan. Walang kahirap-hirap na naging matagumpay si Allison sa planong matagal niyang hinihintay. Carlos, pagsisisihan mong pinili mo ang babaeng ito. Sisiguraduhin kung dalawang tao ang mawawala sa iyo, wika pa ni Allison sa kanyang isipan habang nasa loob siya ng kotse. Tara na, aniya sa kanyang tauhan at mabilis na umalis ang kanilang sasakyan. Ang aso ni Rosenda na nagtago sa kusina, ay agad itong lumabas mula sa pinagtataguan nito ng pakiramdam nito, ay nakaalis na ang mga taong nanloob sa kanilang pamamahay. Jumang is a big husky dog at matalino ito. Mabilis na kinagat ni Jumang ang naiwang blazer ng kanyang babaeng amo at lumabas ito ng gate. Nilandes ni Jumang ang kalsada patungong office ni Carlos. Madalas siyang isakay ni Carlos at Rosenda noon papuntang office, kaya tanda ng aso ang daan. Mabilis na tinakbo ni Jumang ang kalsada, habang bitbit ang blazer ni Rosenda hanggang sa makarating ito sa naturang building na pag-aari ni Carlos. Agad na kumuha ng atensyon si Jumang sa mga staff. Si Jumang iyan, di ba tanong pa ng front staff at sa gwardiya, ibinaba ni Jumang ng panandalian ang blazer ng kanyang amo. Bruff, tahol pa nito sa guard at pinagbuksan siya nito ng pinto. Muling binitbit ng aso ang blazer ng kanyang amo, at nakisabay ito sa pagsakay sa elevator. Nagtaka ang ibang bagong staff kung bakit may aso sa loob ng elevator at kung kaninong aso yun. Lumabas ang mga tao sa elevator at ganoon din ang aso. Mabilis itong tumakbo papuntang opisina ni Carlos at tahol ng tahol sa labas ng pintuan nito, subalit walang nagbubukas sa kanya ng pinto, kaya binitbit na naman ito ang blazer tsaka pumunta sa isang conference room. Kasalukuyang nasa meeting si Carlos ngayon, kasama ang mga kinatawan ng kanyang kumpanya nang biglang may isang aso ang tahol ng tahol sa labas ng conference room. Nagtaka ang lahat sa maingay na aso na umaalulong sa labas, natahimik naman si Carlos sa kakasalita nang makilala niya ang tahol ng aso. Jumang, mahina niyang sabi at dali-dali niyang binuksan ang pintuan. Sa pagbukas niya ng pintuan ay mabilis siyang tinalo ng aso. Natamba si Carlos dahil sa malakas na puwersa ng aso, at dahil din sa laki at bigat nito. Bruff, hindi mapakaling tahol ng aso, at kinagat nito muli ang blazer ni Rosenda at ibinigay ito kay Carlos at tumahol ulit. Jumang tak ang tanong pa ni Carlos sa aso, subalit tumakbo na ito palayo, at tumatahol ito sa kanya na parang pinapasunod siya nito. Kinabahan siya, sabay tayo. Meeting is dismissed, agaran niyang sambit at sinundan niya si Jumang na nauna na sa kanya. Mabilis na lumabas ng building ang mag-amo at sumakay na ang mga ito sa loob ng kotse. Mabilis na minaneho ni Carlos ang kanyang sasakyan pa uwi sa villa. Jumang, anong nangyari? Alalang tanong pa ni Carlos. Bruff, tahol pa ng aso na parang nagsusumbong sa amo. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi niya rin mapakaling sabi. Agad na narating ng mag-amo ang villa. Mabilis na bumaba si Carlos mula sa kanyang kotse, at lakad takbo ang kanyang ginawa papasok ng villa, at bumungad sa kanyang harapan ang nakabulag niyang mga tauhan. Lalaki siyang tao pero nanlambot ang kanyang mga tuhod nang makita ang ganoong sitwasyon. Rosenda, sigaw niya at kumaripas ng takbo paloob ng bahay, at halos madapa pa siya sa kanyang kilos. Rosenda, sigaw niya habang paakyat siya sa hagdan ng isang dugo ang kanyang nakita. Napatigil siya matapos niya iyong makita at idinampi ang kanyang isang kamay sa naturang dugo. Presko pa ang dugo kaya batid niyang wala pang isang oras ang nakalipas sa mga naganap. Bruff, tahol ng aso at hindi rin ito mapakali. Kinuha ni Carlos ang kanyang phone mula sa loob ng kanyang bulsa, at akmang tatawagin na sana niya ang polis nang biglang may sumingit na tawag sa kanyang phone, and it's Georgina's number who is calling. Agad niya itong sinagot sa pag-asang baka ligtas lang ito pati na ang kanyang asawa.
Subalit hindi pa nga siya nakakapagsalita ay isang boses na agad ang kanyang narinig mula sa kabilang linya. "Hello, sweetheart," sweet voice na bungad sa kanya ng isang boses na sobrang pamilyar sa kanya. "Allison," galit niyang bulalas sa kabilang linya. "Ow, how so sweet my honey, na-miss mo ba ako?" mapaglaro nitong sabi. "Nasaan na ang asawa ko, Allison, nasaan si Georgina?" igting bagang na tanong ni Carlos sa kabilang linya, at halos pumutok na ang ugat sa kanyang leeg. "She is not your wife, ako ang asawa mo, Carlos, ako, at hindi ang babaeng ito," galit at inis nitong ganti. "But don't worry, they are still breathing properly." May tama lang ng bala si Georgina sa legs niya, napaka-casual nitong dugtong. "Ano, sinaktan mo si Georgina? I don't have an evil wife, Allison, kahit kailan sa buhay ko ay hindi kita matatanggap bilang isang asawa ko. I married you because that's my mom wish. I obey her to marry you at kahit hindi kita mahal, ay tinuruan ko ang sarili ko na mahalin ka but I ended up marrying a devil," mariing sabi pa ni Carlos sa kabilang linya. "Sweetheart, I know you love me to the moon." Tugon naman ng babae, "I know you love me at naguguluhan ka lang dahil sa kabit mo, I know na kumakapit ka lang sa bata, dahil yun ang hiling mo noon pa, alam kong you don't love this woman at tanging sanggol lang ang gusto mo. Naiintindihan ko naman kung bakit ka nagkakaganyan sa akin kaya let's fix this problem, kaya nakapag-isip-isip na ako na ang bahala para sa'yo, ako na ang maglilinis ng kalat mo, Rosenda and your baby with her needs to vanish, in that way wala nang sagabal sa utak at puso mo, at pwede na tayong bumalik sa dati," sambit pa ni Allison sabay tawa ng malakas. "Allison, huwag na huwag mong galawin ang mag-ina ko, huwag na huwag mo silang sasaktan dahil papatayin na kita Allison," igting bagang sa wika pa niya, at mga tawa lang ang naririnig niya mula kay Allison. "Carlos, pwede mo naman akong patayin ang problema nga lang ay baka mauna ko pang patayin ang mga taong pinapahalagahan mo," masayang sabi pa nito sa kanya sa kabilang linya. "Siya nga pala, sweetheart, huwag kang tatawag ng pulis o kahit tauhan, dahil isang bala lang ang katapat ng buhay ng mga babaeng hawak ko, kaya kung ako sa'yo ay sumunod ka na lang sa first wife mo," masayang wika pa nito sa kanya. "Mamayang gabi, may ibibigay akong lokasyon sa iyo kung saan pwede mong iligtas ang asawa mo, kaya maghintay ka ng sasabihin ko sa iyo, and ops, no police allowed, or else, patay agad na katawan ang makukuha mo," anito at sabay baba ng phone. You, problemadong sambit ni Carlos at suntok sa hangin ang kanyang ginawa, pabagsak siyang napaupo sa hagdan habang sabunot niya ang kanyang sariling buhok. "I told my wife that I will protect them this time, but what did I do, what did I do?" Mabagsik niyang wika sa kanyang sarili at suntok-suntok niya ang sarili niyang mukha, "I failed, I'm weak, useless," sisipa niya sa kanyang sarili at umupo naman ang asong si Jumang sa kanyang tabi, at nakikidalamhati din ito sa kanya. Hinapuhap niya ang ulo ng kanyang aso at kinausap ito. "We will do our best, we will save them," aniya sa kanilang aso. Agad naman niyang tinawagan ang kanyang kaibigan na si Zoren at si Ramil, at agad niyang pinaalam sa mga ito ang mga nangyari. "What, they abducted my sister too?" Bulalas pa ni Zoren, "Damn it, hintayin mo kami ni Ramil dyan at pupuntahan ka namin," sabi pa ng binata at kapwa ni Lisa ng dalawa ang kani-kanilang kumpanya at pinuntahan nila si Carlos sa villa. Sabay na dumating ang dalawang binata, mabilis ang mga itong pumasok ng villa, nasa bungad pa lang sila ng pintuan ay hagip na ng kanilang tingin ang lalaking si Carlos, problemado itong nakaupo sa palapag ng hagdan. Nilapitan nila ang lalaki at hindi maiwasan ni Zoren ang maawa sa itsura ng kanyang kaibigan. Nasa panganib din ang kanyang kapatid, kaya ramdam niya kung paano ito nag-aalala ngayong nalalapit na ang pagsilang ni Rosenda. Hinapuhap ni Ramil ang likod ng lalaki. "Anong sinabi ni Allison sa iyo?" bungad tanong sa kanya ni Zoren na nakatayo sa harapan ng lalaki. "Hintayin ko lang daw ang mensahe niya mamayang gabi, para sa pagkakataon kung iligtas ang mag-ina ko at si Georgina. Bawal daw akong magtawag ng pulis dahil papatayin niya raw sila kapag ginawa ko yon," sagot niya sa mga ito. Napakatuso naman talaga ni Allison, pati kapatid ko ay dinamay pa niya. "I will help you to save her, Carlos," sabi naman ni Ramil. "Salamat Ramil, pasensya ka na rin Zoren kung pati kapatid mo ay napahamak ng dahil sa amin. Huwag mo nang isipin yon, Carlos, walang dahilan para sisihin kita ngayon, ang mahalaga ngayon ay kung paano natin mababawi silang dalawa. Kailangan nating maghintay sa mensahe ni Allison, yun lang ang magagawa natin sa ngayon," anito sa lalaki.
Lumubog ang araw at sumapit na ang gabi. Sa tagal ng paghihintay ng tatlo ay nakatanggap na sila ng tawag mula kay Allison. "Hello my sweet husband," sabi pa ni Allison sa kabilang linya. "Allison, nasaan ang asawa ko?" agaran niyang tanong sa babae. "She's good, Carlos, fighting for her life, listen to her Carlos," dugtong pa nito sabay tili naman ni Rosenda. Carlos, huwag niyo akong ihuhulog pakiusap," sigaw ni Rosenda na dinig ni Carlos sa kabilang linya. "Narinig mo yun Carlos?" "Allison, anong ginawa mo sa asawa ko?" Allison, igting bagang nitong tanong. "Mabait ako Carlos, kaya I will let you see what you wanted to see," ngisi nitong sagot sa kabilang linya sabay binaba ang tawag. Sunod ay nakatanggap si Carlos ng video message at agad niya itong binuksan. Sa pagbukas niya ng video ay doon niya nakita na hawak-hawak ng isang tauhan si Rosenda. Nasa rooftop ang mga ito at kasalukuyang nasa pinakagilid ng rooftop si Rosenda, at kaunti na lang ang nakaapak sa mga paa nito. Tinatakot nila si Rosenda na ihuhulog nila ito sa building mula sa pinakamataas na rooftop. At muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Allison at gigil niya itong sinagot. "Allison, hindi kita mapapatawad. Isinusumpa kita. Mamamatay ka sa kamay ko Allison. Tandaan mo iyan." Galit na galit niyang sambit. "Wow, to your tune I know that you enjoyed the scene na pinagpaguran kong gawin para sa'yo, kay tagal kong pinlano ito, Carlos, and that was a good relief that you liked it." Malademonyong wika pa ni Allison sabay tawa. "Nakita mo naman ang hotel na kinaroroonan ko, di ba pumunta ka dito in just 60 minutes, dahil kung hindi ay pupulutin mong durog ang magandang katawan ng kabit mo." Banta pa nito sa lalaki at ibinaba na ang phone. Kailangan kong magmadali. Mabilis na tumakbo ang tatlo at nakitakbo rin ang aso nila. Kasama rin itong sumakay sa sasakyan na dala ni Zoren, ang 4x4 nitong sasakyan. Sa loob ng 60 minutes ay narating na ng tatlo ang naturang hotel tower na pagmamay-ari nila ni Allison, ang first hotel nilang mag-asawa noon. Kumaripas ng takbo ang tatlo kasama ang aso at mabilis silang sumakay sa elevator. Agaran silang pumunta sa rooftop at 4 na tauhan ang kanilang naabutan at wala na sina Allison at Urbano. Kasalukuyang hawak-hawak ng isang lalaki si Rosenda sa bingit ng rooftop. At isang pagkakamali lang nito ay mahuhulog na ito sa rooftop. Hinarang silang tatlo ng tatlo pang mga lalaki at nakipagsuntukan sila sa mga ito. Nakaluhod ang kalaban ni Carlos at binalian niya ito ng leeg, habang si Zoren naman ay sakal-sakal niya ang lalaki, at nakabitin pa ito sa ere habang hawak-hawak nito ang kanyang kamay, at hirap na itong huminga hanggang sa sumuko na ang buhay nito, habang si Ramil naman ay tinadtad niya ng suntok ang kanyang kalaban hanggang sa mawala ng ulirat. "Carlos, tulungan mo ako," sigaw pa ng babaeng nakatalikod habang hawak-hawak ng isang lalaki. Huwag mo siyang bitawan, akin na ang asawa ko, pangako hindi ka namin sasaktan," kalmadong sabi pa ni Carlos sa lalaki. "Hindi, ang bilin sa akin ni Ma'am Aliso ay ang ihulog ang babaeng ito sa rooftop na ito," mariing sambit pa ng lalaki sabay binitawan ang hawak-hawak nitong babae. "Rosenda!" Iyak na sigaw ni Carlos nang bitawan ng lalaki si Rosenda. Mabilis na napaluhod na humagulgol si Carlos at tila tinakasan siya ng kanyang buong lakas, habang si Ramil naman ay mabilis na lumipad ang kanyang sipa sa tumatakbo at tumatakas na lalaki, naangat ang paa nito sa ere sabay nahulog ito mula sa rooftop. "Rosenda!" sigaw ni Carlos sa ibabaw ng rooftop na para siyang aso na umaalulong. Dumungaw ang aso na si Jumang sa rooftop, at tanaw nito kung ano ang nasa baba tsaka tumahol habang si Allison naman, ay masayang-masaya habang pinapanood niya kung paano humiyaw at umiiyak si Carlos with her telescope, at kasalukuyang nasa kabilang building lang siya katapat sa building na kinaroroonan nila Carlos. "I like this scene," wika ni Allison, bruff, tahol nito at nagtaka ang dalawang binata sa tahol ng aso na parang may gusto itong sabihin kaya dumungaw na rin sila sa rooftop. Nanlaki ang mata ng dalawa na mapagtantong isang manika lang ang nahulog mula sa rooftop, dahil walang dugo ang lumalabas mula rito, hindi gaya ng isang katawan na dinudumog na ng mata ng mga tao ngayon sa baba. "Carlos, stop crying now, it's not Rosenda," sabi pa ni Ramil at tumigil naman sa kakaiyak ang lalaki at mabilis siyang tumayo mula sa kinaluluhudan niya, sabay dungaw sa rooftop, at ganun na lang nabuhay ang kanyang kaluluwa nang makitang hindi totoong tao ang nalaglag mula sa rooftop, kundi isang malaking manika, dahil pati ang peking buhok nito ay humiwalay sa ulo nito. Biglang nang ring ang phone ni Carlos at agad niya itong kinuha.
Isang tawa ang sumalubong sa kanya, isang malahudas na tawa ni Allison. Ano, kinabahan ka ba Carlos? Wika nito sabay tawa ulit. Kumalma ka muna Carlos dahil hindi pa tapos ang paglalaro natin. Tumawag lang ako para sabihin sa'yo na nakakatawa ka, dugtong pa nito. Wala kang kasing sama, Allison, singhal ng dalaga sa babaeng kabababa pa lamang ng tawag. Georgina is on top of the bed now with Rosenda habang nakagapos ang kanilang mga kamay at paa. Taas kilay namang hinarap ni Allison ang babae. Yes, I am sweetheart. Masama talaga ako at ang hilaw mong kuya ang may kagagawan ng lahat ng ito. She made me into the devil one, he raises anger inside my heart, he betrayed me, he cheated on me, and the most, he chose that woman over me. Galit na wika pa ni Allison at halos maging kasing laki na ng buwan ang mata nito. Dahil sa galit at halos sumuko na ang ugat nito sa leeg. It's not Kuya Carlos who made you who you are right now dahil demonyo ka na noon pa. If Kuya Carlos cheated on you, you deserve that, kasi sa buong taon ng pagiging buhay mag-asawa ninyong dalawa, ay ni minsan ay hindi ka naging tapat sa kanya. He do his best for you pero hindi ka nakontento, he forgive you for all your mistake and he accepted you again to his life, he's way too better man for you. Pero sinayang mo lang siya, you cheated on him first, at sa kabila ng pagpapatawad niya sa iyo ay nagawa mo pa rin siyang lokohin ulit. Para sa ano? To satisfy ang iyong pagnanasa, para pakainin ang gutom mong katawan. You are the first wife Allison, at ikaw rin mismo ang sumira ng kasal ninyo ni Kuya Carlos at hindi siya stop blaming him for why this all happened. Halos sigaw na sambit pa ni Georgina rito na mas ikinagalit ng husto ni Allison. No, I'm not the one who destroyed our marriage kundi ang babaeng yan. Sigaw niya sabay turo kay Rosenda, she is the reason why my marriage is now broken with my husband. Dahil sa makati at higad na babaeng iyan, she is the reason dahil dumating siya sa buhay naming mag-asawa. She seduces my husband, she is the mistress at kahit anong buti pa ng tao. Ang kabit ay kabit, at kahit anong gawin nyo ay isa pa rin siyang kabit, kahit pagbali-baliktarin mo pa ang mundo. Walang igaganda ang mga hayop na kabit na yan kagaya ng babaeng ipinagtatanggol mo. Masakit na wika pa ni Allison na siya namang ikinatulo ng luha ni Rosenda. Allison had a point. Kahit anong gawin niya ay kabit pa rin siya, isang taong sumisira sa relasyon ng iba. Rosenda, no, she's not the woman who destroyed your marriage Allison, dahil at the some point ay siya ang mas nasaktan sa lahat pinakasalan lang siya ni Kuya Carlos noon para saktan, para gantihan. She's also a victim here, kaso wala Rosenda is way too precious woman para saktan, so Kuya Carlos ended up of loving Rosenda. Pero kahit ganun pa man, kahit na minahal na ni Kuya Carlos si Rosenda, ay he still choose you because you is his legal wife. Pero ano, sa haba-haba ng panahon ay kinakain mo pa rin yang daga ng urbano mo. Hindi ka naging tapat sa asawa mo kahit isang araw man lang. You never respected him, hindi mo siya minahal, dahil ang lahat sa'yo ay ang matugunan lang yang tawag ng laman mo, kahit na naapaakan mo na ang pride ng asawa mo at ang pagkatao niya. The husband's pride is his wife, pero what did you do Allison? What have you done? Nothing but garbage. Alam mo, mas mabuti nang si Rosenda ang mahalin at piliin ni Kuya Carlos kaysa ikaw, kasi wala ka namang pakialam sa pagmamahal, you will never be loved again by your husband, kasi kung may minamahal man siya ay hindi ikaw yun. Masama ka, masamang tao ka. Mariing bigkas pa ni Georgina sa babae na mas ikinagalit ni Allison at wala sa oras siya nitong tinutukan ng baril. Sige, sige. Iputok mo, patayin mo ako, mapapatay mo ako pero pipinuhin ka naman ng pamilya ko. Sige, iputok mo, hamon pa niya rito, habang si Allison naman ay abot langit na ang kanyang galit para sa dalaga. Georgina, tama na, huwag ka nang sumagot pa, alalang wika pa ni Rosenda sa babae. Who are you para isisi sa akin ang lahat, at ano, malinis ang kuya mo, malinis ang kabit na yan at ako na ang masama, ganun ba yun, halos putok ugat sa leeg nitong sambit. I'm not scared of you Allison. Mas malinis pa itong babaeng kabit na tinatawag mo kaysa sa iyo. If she had a fault sa iyo, ay iyong minahal niya ng tapat ang asawa mo bagay na hindi mo nagawa. At kung may lamang ka sa kanya, iyon ay ang una kang nakilala ni Kuya Carlos kaysa sa kanya. Dahil kung hindi, you are nothing gaya ng ugali mo. Matapang na tugon pa ni Georgina, habang si Allison naman, ay halos sasabog na sa galit, at gigil na itong kalabitin ang gatilyo nang biglang nagsalita si Urbano. Allison, tama na, kung papatayin mo yan ngayon ay wala nang kapanapanabik ang gagawin natin bukas ng gabi. Buhayin mo muna ang babaeng iyan para bukas,
Para mas maaaliw pa tayong lahat sa palabas natin bukas ng gabi, kalmadong pang-aawat pa ni Urbano sa babae, habang si Allison naman, ay inis at labag sa kalooban niyang ibinaba ang hawak niyang baril sa hindi nasisindik na dalaga. Pasalamat ka at kailangan pa kita, sambit pa ni Allison sabay talikod sa babae. At sumunod naman si Urbano at ang kanilang mga tauhan matapos nilang busalan sa bibig ang dalawang babaeng kanilang bihag, habang sa kabilang banda naman, ay hindi na mapakali si Carlos, kahit isang pagpikit ng mga mata nito ay hindi na nito magawa. Lagi lang itong nakaabang sa muling pagring ng kanyang cellphone dahil hinihintay niya ang muling pagtawag ni Allison. Nilapitan naman ni Ramil ang binata at tinapak ito sa balikat. Bro, matulog ka muna, kailangan mo ring matulog para may lakas ka bukas sa lahat ng maaaring mangyari, wala tayong magandang bukas para bukas. Kaya mas mabuti nang ihanda mo yang katawan mo, kumbinsi pa niya sa lalaki. Ramil, how can I sleep kung ganito ang sitwasyon, my wife is about to give birth sa loob na lang ng ilang araw, paano ako makakatulog kung nasa panganib ang magina ko? Ramil, I can't close my eyes dahil sa bawat pagpikit ko ay si Rosenda ang nakikita ko, I can't afford to sleep gayong nasa masamang kalagayan ang asawa ko. May kalakasan niyang tugon sa lalaki. Bamantong hininga muna ang binata bago sumagot, naiintindihan niya kung bakit ganon na lang ang tuno ng lalaki sa kanya, dahil kung siya ang nasa kalagayan nito, ay malamang ay wala ring tulungan ang magaganap. Pero hindi maaaring walang pahinga ang lalaki dahil baka mapapasabak sila sa labanan bukas ng gabi. Carlos, I don't ask you to have sweet dreams, ang nais ko lang ay magpahinga ka at mag-ipon ng lakas, dahil sa ngayon ay yan lang ang puhunan natin. Remember, Allison forbid us to call a police, kaya iisa lang ang ibig sabihin nun. Haharapin natin ang lahat ng pagsubok na tayo-tayo lang, kaya kailangan natin ng lakas, just look at that man Carlos, aniya. Sabay ibinaling ang kanyang tingin sa binatang si Zoren na kasalukuyang nakahilata sa sofa at mahimbing nang natutulog. Nasa panganib din ang kanyang kapatid pero ayan siya, natutulog siya, dahil inirereserba niya ang kanyang lakas para bukas, dahil bukod sa baril ay lakas ang ating sandata sa sitwasyong ito. Nais niyang iligtas ang kanyang kapatid at nais niya ring tulungan ka, kaya ayan siya, tulog na tulog at nag-iipon ng lakas, sana ikaw din Carlos, sana magpahinga ka na rin at mag-ipon ng lakas para bukas, dahil hindi natin alam kung anong panganib ang naghihintay para sa atin, aniya rito at masuring pinagmamasdan ni Carlos ang tulog na si Zoren. You are right, thanks bro. Thanks for reminding me of the thing I needed to do. Wika ni Carlos sa binatang si Ramil, at tumabi siya kay Zoren sa sofa, at natulog kasama nito, while still holding his phone waiting for the next call. Kinaumagahan ay nagising na sina Georgina at Rosenda dahil sa ingay ng mga taong pumapasok sa silid kung saan sila naroroon, magkatalikuran silang dalawa habang nakatali pa rin ang kanilang mga kamay at paa, at may busal pa sila sa bibig. Ang isang lalaki ay may dalang dalawang plato na mayroong konting pagkain. Oh, ayan, pabagsak na wika ng lalaki, at padabog pa nitong inihagis ang pagkain sa dalawang nasa kama, dahilan upang matapan pa ang ibang pagkain sa ibabaw ng bed. Nenas naman si Georgina sa ugaling ipinakita ng lalaki sa kanila, kaya kahit hirap siyang bumangon, ay pinilit niya ang kanyang sarili sabay tapon ng masamang tingin sa lalaki. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Ang tapang mo ah, kala mo naman ay may magagawa ka sa kalagayan mong iyan. Ano, may sasabihin ka ba? Asak pa nitong sambit sabay tanggal ng busal sa bunganga ng dalaga. Iyan, ganyang pagkain ang ipapakain mo sa amin, ganyan mo rin ibigay, parang tira nyo na lang yan ah, anong tingin mo sa amin ngayon, aso? Matapang niyang sambit. Aba, babae, nakatali ang mga kamay at paa mo, anong tingin mo pa ba sa sarili mo, di ba ang aso ay tinatali? Oh, nakatali ka na ngayon? Sarkastikong wika pa ng lalaki sabay tawa nito pati na ang dalawa nitong kasamahan. Mga walang konsensya, asek ng dalaga at tiningnan siya ng masama ni Rosenda, upang bigyan ng hudyat na huwag na itong sumabat pa. Ikaw batang babae, buti pa iyang kasama mo nakakaintindi pa ng kung ano ang estado ninyo ngayon. Kumain kayo kung gusto niyong kumain, at bahala na kayo kung paano ninyo didiskartehan iyang pagkain ninyo. Pwede niyo iyang kainin na parang aso, huling banat pa ng lalaki at muling nagtawanan pa ulit ang mga ito. Ipunin niyo ang lakas ninyo para mamayang gabi, dahil maganda ang planong ginawa ni Ma'am Allison para sa inyo, it's what we called hide and seek,
pahabol na sambit ng lalaki bago tuluyang lumabas ng silid. Habang sa kabilang banda naman ay gising na ang diwa ng tatlong lalaki, habang hinihintay ang muling pagtawag ni Allison. Lumipas ang ilang mahabang oras ay sumapit na ang 8:00 ng gabi. Nagring na ang phone ni Carlos at dali-dali niyang sinagot ang tawag. Sa wakas ay dumating na ang tawag na kay tagal niyang hinintay. "Oh how, nakakalukong," sabi pa ni Allison sa natatawang tinig. "Talagang inaabangan mo talaga ang tawag ko kakaring lang nga siguro ng cellphone mo at agad mo nang nasagot ang tawag ko. Is that how you miss me? Ganyan mo na ba ako ka-miss, my dear husband? Parang ang tawag ko talaga ang pinaglalaanan mo ng oras say you love me sweetheart," pang-aalas ka pa ni Allison sa kabilang linya. "Huwag kang puro dada Allison, nasaan ang asawa ko? Nasaan?" Agarang singhal pa niya sa babae at humagalpak lang ito sa kakatawa. "Allison, ano pa ba ang gusto mo? Ako ba? Kung yan ang gusto mo ay ibibigay ko sa iyo. Just please, don't hurt the mother of my child, don't hurt her and I will be with you in your entire life, I promise that." Seryosong saad pa ni Carlos, at halos magmakaawa na siya sa babae upang pagbigyan lang nito ang kanyang kahilingan. Subalit tawa lang ulit ang isinagot sa kanya ng babae. "It's disgusting, Carlos, nakakadiri ka. Nandidiri akong marinig sa iyo ang mga katagang iyan. Talagang handa kang gawin ang lahat para lang sa kabit mo. Nakakainit ka ng ulo. Noon, gusto kong ibalik ang pagsasama natin. That's why I am doing this to force you na balikan ako, pero sa bawat pagtawag ko sa iyo, ay ipinaparamdam mo lang sa akin kung gaano mo kamahal ang babaeng kabit mo, kung hanggang saan ang kaya mong gawin para lang sa marumi mong babae. Nandidiri ako sa iyo, nakakadiri ka, alam mo Carlos, kung noon ay nais ko pang ibalik ka, ngayon ay nagbago na ang isip ko. Papatayin ko na lang itong babae mo na dahilan ng ating pagkasira para wala ka nang ipagmamalaki pa. Pipinuhin ko ang katawan niya hanggang sa wala nang matira. Hanggang sa mabura na siya dito sa mundo. Hanggang wala ka nang makita sa kanya. Sinagad mo ako Carlos kaya magdusa ka. I only prepare 2 bombs for her tonight para ilagay sa katawan niya ngayon. And now, I will prepare 5 bombs for her body, that will make the scene more exciting. That will make you more broken. That will make you scream. Pagsisisihan mo ito Carlos, tandaan mo yan, save her if you can. Malahudas nitong sambit sabay tawa ng malakas, at hindi na nito binigyan ng pagkakataon si Carlos na magsalita pa. Pagwawala pa ni Carlos sa kanyang pamamahay sabay hagis ng kanyang cellphone sa sofa, at nag-bounce pa ito dahilan para mahulog ito sa sibig, at magkaroon ng malaking crack sa screen. Alulong pa niya sabay dampat ng silya at pinaghahampas niya ito sa marble nilang mesa. Galit niyang bigkas habang nagwawala siya hanggang sa napino na ang naturang mesa. Hindi pa siya nakentento at pinag-isa-isa pa niya ang glass windows nila hanggang sa wala nang matira. Habang ang dalawa naman ay hinayaan lang nilang magwala ang lalaki, hanggang sa maubos ang galit nito sa kakabantan.